Tuluyan namang pinigil ng Korte Suprema ang pagdiskwalipika ng Commission on Elections sa Coalition of Association of Senior Citizens in the Philippines. Ito'y matapos maghain ng petisyon ng grupo sa Supreme Court. Muli mo kaming balitaan, Noel Perfecto. Pinatigil pansamantala ng kataas-taasang hukuman ng bansa ang pagkadiskwalipika ng Commission on Elections sa Coalition of Association of Senior Citizens in the Philippines Incorporated o lalong kilala sa ngayong araw na ito. Ito'y matapos na ihain ng Senior Citizens Party List sa Korte Suprema ang isang petisyon para sa certiorari with prayer para sa pagpapalabas ng writ of preliminary injunction at temporary restraining order at isang status quo anti-order laban sa Commission on Elections nang ipadisqualify ng Commission ang Senior Citizens Party List na makalahok sa nakaraang midterm elections. Ipinatigil rin ng Korte Suprema ang pagpapatuloy ng proklamasyon ng 5 seats o posisyon o pwesto para sa party list representation kaugnay ng pagbubukas ng Kongreso sa susunod na linggo. O di wala na, tapos na, may TRO na, di antayin na namin ang desisyon ng Korte Suprema. What happens now? Yung vacancy po, yung 5 vacant seats, what will happen to it? Kaming gagawin until lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Binigyan din ng Korte Suprema ang COMELEC ng 10 araw para magkomento at sagutin ito ang inihain ng mga petisyon ng Senior Citizens Incorporated, samantalang pinagbabawal din ng Korte Suprema ang COMELEC na magproklama ng mga nanalong party list groups habang nakairal ang atas ng pinakamataas na hukuman sa bansa. TRO eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kung may mababago, walang mababago, wala akong alam. So, it will all depend on the decision of the Supreme Court. In the hands of the Supreme Court. Sa kanila na ang problema. Matatandaan na umabot sa bilang na 53 mga pwesto na ang tiyak na mapupunuan para makasama sa pagbubukas ng Kongreso matapos na iproklama ng COMELEC kahapon ang ikalawang batch ng 24 na mga party list groups. Dahil dito, bunsod na rin ang pangamba na tuloy isali at mabilang ang boto ng Senior Citizens Party List Group, agad na naghain ng Pangulo at kasalukuyang miyembro ng Kongreso ng Citizens Party List Group sa Korte Suprema upang mabigyang hustisya ang nangyaring pagkakamali. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.